Handa na po ba ang lahat? Or inaantok pa po? Amen. Sige po, tayo po manalangin. Hallelujah, Father God in heaven. Maraming pong salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy nga po, Lord God, na itinataas namin sa inyo ang aming gawain. Patuloy nga po, Lord God, na samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita about water baptism, Panginoon. Kayo pong patuloy na manguna at magbigay po, Lord God, ng kaalaman sa amin. Maraming pong salamat. Kayo pong patuloy na sumama sa amin hanggang sa matapos po, Lord God, ang aming aralin na ito, Lord God. Maraming pong salamat sa inyo po lamang, Lord God. Tinataas ang lahat, ang papurit po sa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po. Pwede na po tayo maupo at tayo po yung magsisimula na. Amen. Nakakaan po, napag-aralan po natin yung saan ba yan? Foundation of Church. Ayan, yung tinuro po ni Ate Kate, ni Sister Kate last week. Then, napahapyawan niya na po yung sa water baptism, pero simulan ko na lang po ulit dahil may lang naman po ito. And yung next po kasi is about sanctification na, renewing of the mind. So, doon po muna tayo sa water baptism. Sige po, tayo po magsimula. Basahin ko lang po sa Matthew 28, chapter 28, verse 19. Ano po yung nakalagay dyan? Kung meron po kayong mga handouts. So sabi po dito, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Ayan. So ito po, itong passage po na ito is, ito po yung patungkol sa pagbabaptize sa mga anak ng Diyos. Amen po. Or is about baptism. Sabi po dito, the doctrines of baptism. Amen po, nasusundan po ba? Hebrews chapter 6, verse 2. Sabi po dito, instruction about cleansing rites. Ayan. The laying on the hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Sabi po dito, ito po yung doctrines ng baptisms. The word baptisms po, sabi po dito, is plural. Amen? So, marami po ito. So, meron pong kinds of baptism. Ang nakalagay po dito is 4. Amen? Ang una po is yung baptism of repentance. Ayan. Kind of baptism. And letter A, baptism of repentance. On Mark 1 po, sabi po dito, sa Mark 1, verse 3 to 5, basahin ko lang po. Sabi po dito, kung babasahin niyo po itong Mark 1, kung magsimula po tayo sa verse 1, pero since verse 3 po dito, sabi po dito, "A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him." Sa 4, "And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance, and for the forgiveness of sins." Verse 5, "The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to Him. Confessing their sins, they were baptized by Him in the Jordan River." Amen po. So yung Mark 1, 3 to 5, pinapakita po dito sa atin na dito po yung importance po ng repentance. Amen? Or yung repenting of our sins before we baptize on water. Bakit po kailangan? Amen? Dahil po, unang-una, kailangan po natin maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? So, kaya po, binanggit po dito yung baptism of repentance or yung pag-repent po natin sa ating mga nagawang pagkakamali is mahalaga. Amen po. Kaya sabi po dito sa Mark 1, 3 to 5, "John the Baptist prepared the coming of the Lord Jesus by asking the people to repent." Amen. "It is a sign that they repented and later baptized at the Jordan River or the River Jordan." Amen. Then sa Matthew 3, 7 to 8 po, nakakasunod po ba? 3:7. Sabi po dito, "But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees
coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping repentance." Ayan. So dito po sinasabi, John the Baptist demanded a proof. So kailangan po may proof of their repentance by a real change or change of heart in their lives before he baptized them. Thus saying, produce fruit in keeping with repentance. Bakit po sinabi dito na produce fruit in keeping with repentance? So proof po of repentance is by the real change of heart or change in our lives. So produce fruit po in keeping with repentance, meaning po, repentance here is changing of mind and direction or turning away from sin and toward God. So yung fruit naman po dito is referring to the visible evidence. Amen po. So visible evidence po of that inner change. So pag tayo po ay nag-repent sa ating Panginoon ng ating mga nagawang pagkakamalit kasalanan, dapat po makita sa atin. Amen? So yung pagbabago po nandun dapat, if your repentance is real, it will show itself in the way you live. So, yun po. Sabi po dito, if your repentance is real, it will show itself in the way you live. So, makikita po dapat yung pagbabago. So, sa ating mga Kristiyano, na nakakapat lang po na tayo pag nag-repent or nag-repent sa ating mga pagkakamali, sa ating mga nagawang kasalanan, dapat po is, kumbaga, makita sa atin yung pagbabago. Amen po? So, letter B. Luke chapter 3 verse 10 to 14. Ayan. Ang nakalagay po dito, John the Baptist told a specific way by which repentant people should act. So, basahin po natin yung Luke 3. 10 to 14. So, sabi po dito, "What should we do then?" the crowd asked. John answered, Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? 13, don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldier asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So, pinapakita po dito yung meaning po is change is more likely to see. Yung pagbabago po ay nandoon. If ganto ka noon, if ganto tayo dati, since nag-repent tayo, dapat hindi na tayo ganon. Amen po ba? Nakakuha po ba? Oh, medyo wala. So, alam niyo naman na yun. Amen. So, ayun po. Once we repent, dapat po makita yun nga, kanina, makita sa atin yung pagbabago. Kung hindi ka na letter A, dapat letter B ka na. Amen? So, likely may pagbabago po talaga makikita. Then letter C, baptism in water or Christian baptism. Yun po yung verse natin kanina sa Matthew 28:19. Malino naman po ito. Meaning po, baptism po is marks an entry into the community of faith and public identification with Jesus. Amen. It signifies po yung repentance, una, forgiveness, and a new life. So once we were baptized in the water, so makikita po doon sa atin is yung pagbabago. Amen po. At hindi lang po yung pagbabago is once we are baptized, dapat po makikita po doon yung pagsunod natin. Amen, sa ating Panginoon. Then, letter D. Yan, dito na po tayo sa letter D. Medyo mabilis po ba? Amen. Sa letter D, baptism with the Holy Spirit. Ayan. Sa Acts 1:5 and Acts 1:8. So, basahin po muna natin yung 1:5. For John baptized with water, but in a few days, you will baptize with the Holy Spirit. Ito po yung makit na po si Lord sa langit. Amen po. Ito po yung sinabi niya sa kanyang mga apostles. And sa Acts 1:8 po, makikita naman po dito, basahin po natin. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness
in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, sino po ba dito sa atin ang nakaranas na mabaptize with the Holy Spirit? Meron po ba? Or lahat naman po ba? Amen po. So, lahat naman po tayo nakaranas na ito or maliban na lang po dun sa mga bago. Pero, ayun po, i-ano po natin, what you call this, kumbaga, nasain natin na mangyari sa atin to. Amen po. Doon pa sa mga hindi pa po nakakaranas na mabaptize with the Holy Spirit. Amen po. Medyo mabilis po ba? May clear lang po kasi ito eh. Excuse me. Then, next po natin is meaning of baptism. Sabi po dito, baptism is derived from the Greek word baptizo, ayan, which comes from bapto, meaning to dip or to plunge under or to immerse. So, ang baptism po pala is derived from Greek word baptizo, na ibig sabihin po ay ilubog. Ayan, plunge under. So, tayo ilubog or ilubog. Tama. Yung Tagalog nun. Or to immerse. Ayan. The word bapto naman po was used among the Greek to signify, for example, dyeing of a garment. So, yun po, di ba? Pag nagdaday po tayo ng damit or ng garment, di ba? Paano po ba natin dinaday ang isang tela? Di ba? Nilulubog. So, hindi naman po siya madaday kung nakahang siya. Amen po. So, yun po yung meaning niya. Makikita naman po natin dito sa ating module. Amen. So, tuloy po tayo. Sa biblical method of baptism yan. How of baptism? Number 1, the example of John the Baptist in Matthew 3:5-6. John baptized people in the river Jordan. So kung babasahin po natin ulit, sa Matthew chapter 3. Verse 5-6. Sabi po dito, people went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan, confessing their sins. Ayan po yung kanina, yung mag-repent. They were baptized by him in the Jordan River or River Jordan. Ayan. Then next po, ito po yung biblical method, yung how po of baptism. The next po is the example of Jesus sa Mark 1 naman po. Nung si Jesus naman po ang binaptize ni John the Baptist. Mark 1. And the baptism and testing of Jesus. Sa verse 9 po, sabi po dito, the time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." Ayan. So, isang magandang example po ito, ito sa atin, yung baptism ni Jesus, which, sino po dito nakalala ng kung kailan sila binaptize? Ayan. Amen po ba? Naalala na po ba natin kung sa atin lahat kung kailan tayo nabaptize? Amen po ba? So, pakatandaan po natin yan kasi isa po yan sa birth natin as a Christian na nung binaptize tayo, yun na po yung mark ng ating new life or yung pagbabago natin sa ating buhay. Amen po? So, hindi po yun, ang water baptism po is hindi basta-basta event or pangyayari lang na ginagawa sa isang church or sa isang iglesia, bagkus ito po ay isang special event or mark na nagtatalaga sa atin bilang isang Kristiyano. Amen po. So number 3, isa pong example din sa Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8.
35 to 38. Sabi po dito, then Philip began with the very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. So pinapakita naman po dito na hindi po kailangan na kumbaga organize. Well, nung panahon na yun, hindi. Kasi dito sa nangyari dito is may nadaanan lang silang water or siguro may sapa doon or may ilog doon na nadaanan sila na doon po binaptize ni Philip yung eunuch na yon. Pero din since sa atin po is sa panahon natin ngayon, syempre po, dapat well organized. So, sa mga nabaptize naman po dito, meron pong ginagawang seminars and teaching po muna bago ma-water baptize. Hindi po siya basta-basta, kumbaga, kung gusto mo water baptize, bukas water baptize ka na. Hindi po ganon. Amen. So may hinahanda po yung sarili natin or hinahanda rin po tayo sa isang event na to or sa gawain na ito. Amen po ba? Amen. So, who? Ayan, water baptism. So, sino po yung mga dapat i-water baptism? So, i-total na natin to. Ang nakalagay po dito is anyone. Amen. Anyone who repented can be baptized. Ayan, sabi dito. He who believes and is baptized will be saved. Sabi po sa Mark 16:16. Anyone who truly repented is eligible for baptism. John the Baptist demanded to bring fruits with repentance, then he baptized them. Ayan. And then the people who repented and believed were cut to the heart sa Acts 2:37, 38, and 41. Mababasa po natin. So Saul of Tarsus, and the Apostle Paul was baptized by Ananias only when he repented and believed in Jesus Christ. So, kung babasahin po natin to, bakit po nakalagay dito lagi yung repent? Amen. So, yun nga po, kung kanina makikita po natin dun sa kind of baptism, una-una po is yung baptism of repentance. So, mahalaga po, importante na tayo, bago po tayo mabaptize, yun po, nakalagay po dito, anyone who repented can be baptized. Amen? So, hindi po maaari or hindi po pwedeng i-baptize ang isang tao nang hindi ka nakakapag-repent sa mga nagawa mong kasalanan. Kaya nga meron pong seminars, meron pong teaching, meron pong process bago po tayo i-baptize. Amen po? Baptism. Why? Bakit po naman po kailangan ang water baptism? So, lagay po dito sa Matthew 3:15. Babasahin po natin. Ayan. Jesus replied, "Let it be so now. It is the proper for us to do this to fulfill all righteousness." Ayan. To fulfill all righteousness. So ito po is commanded or utos po ng ating Panginoon. And set himself as an example. Ito yun po yung kanina sa Mark 1, 9 to 11. So, ginawa po ni Lord, ginawa po ni Jesus to. So, wala po tayong dapat i-question. Amen? So, kailangan din po natin itong sundin. Amen? So, to fulfill all righteousness. Then number 2, example kung bakit po mahalaga or kailangan ng water baptism, it is proper. Ayan, nakalagay din po sa Matthew 3:15, it is proper for us to do. This is to fulfill all righteousness. Ayan. Jesus said it is proper, meaning ito po yung tamang gawin. Amen? It is right. Why right? Because it is God's commandment. So, utos po ito ng ating Panginoon. Wala po tayong dapat i-question na bakit may water baptism pa, bakit may ganito. Kailangan lang po natin sumunod. Amen po? Number 3, an appeal. Answer to God for a clear conscience. 1 Peter 3:20-21. It is an appeal or response can only be done willfully through freedom of choice to the part of God's redemptive salvation plan. So, meron pa rin po tayong choice. Amen? So, ang water baptism po, hindi naman po ito porket, hindi ko lang po alam sa ibang churches or ibang iglesia,
kung may sapilitan sila. Pero meron po tayong choice. Amen po. So, nasa sa atin po kung gusto niyo po or wag po muna, ganyan, magpabaptize. Pero it is proper po na sumunod or gawin itong event na ito or itong mark na to. Amen po. Then number 4, it is a testimony to the world of our burial and resurrection of Jesus Christ. Sa Romans 6:3. So, bakit po sinabi dito na testimony po to the world of burial and resurrection of Jesus Christ? So, once we are baptized po kasi, di ba kung mapapansin nyo po, nilulubog ka at inaangat ka. Ano po ba yung una nyong pagkakaintindi doon sa paglubog at sa pag-angat sa atin? Meron po ba? May prize po sa mga kasagot. Hindi. Meron po ba? Tatawag na lang po ako. Sino po yung nakatingin sa akin? Tatawagin ko po. Hindi, joke. Amen? So, ayun po. Yung paglubog po kasi, sa mga pastors po, i-correct niyo po kung hindi po ganun yung pagkakaintindi ko. Though, yung paglubog po kasi, ay inangat ka, once na nilubog ka, yung old self mo, is yun na yung nandun, na naiiwan na. Once na nilubog ka, since makita po natin doon nung example kay Jesus Christ, nung inangat siya, di ba, nag-tore open yung heaven eh. Amen? So, sa atin po, di ko po alam sa experience na mabaptize kung paano po ba nyo na-experience yung baptism in the water nung time nyo. Pero nung sa akin kasi, sa pagkakaalala ko, since, kumbaga, depende rin sa tao eh. Kasi nung time na yon, kumbaga nung binaptize ako, like, gusto ko talaga, or nasa heart ko talaga na mabaptize nung time na yon. Amen. So, hinanda ko yung sarili ko, physical, spiritual. And, nung nangyari yun, nung inangat ako, talagang makakamdaman mo na parang, iba ka na. Parang gano'n. Amen? So, ewan ko sa iba kung naranasan nyo yun, pero yun nga, it is testimony yun ng pagka-Kristiyano natin. Amen? Sa lahat ng mga naka-experience ng water baptism. And number 5, it is a personal experience of burying the old simple man. So, yun nga pa yung sinasabi ko kanina, na personal experience po natin yon. So, once we are baptized, so, bago na tayo. Amen? So, yung old self natin, yung kinalakihan natin na ugali, na hindi tama or hindi okay, kumbaga, ano na yon, nandun na yon. Parang tapos na yung time na yon, yung era na yon. Ano na tayo? Bago na tayo nilalang. Amen? And number 6, a testimony of Satan's defeat. Sige, basahin po natin to. Bakit po sinabi dito a testimony to Satan's defeat? Sa Colossians po. Colossians 2, 12 to 15. Ay, 12 and 15. Sabi po dito, having been buried with Him in baptism, in which you are also raised with Him, through your faith in the working of God who raised Him from the dead. So 15 po, and having disarmed the powers and authorities, He made the public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen po. So, once we are baptized, kumbaga napagtagampayan na rin po natin. Amen. Or na defeat na po natin si Satan noon. Kumbaga, since we're new na po, new life, or bago na po yung pagkatao natin, kumbaga, wala na yung old yung old selves Nakigets niyo po ba? Amen. So, halos magkakasame lang naman po ito ng meaning. And then, public acknowledgement of repentance and faith in Christ. So, sa Matthew 10. 32. And 32. So sabi po dito, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Amen po. So, public acknowledgement of repentance and faith in Christ. So, pinapakita po natin dito na yung pagpapakita natin ng acknowledgement or repentance. Kumbaga, pinapakita natin yung pag-repent natin kay Lord and yung faith natin sa Kanya na
ipakita natin na tayo nagsisi na or nagbago na. Amen po. So, yun. May sumisensya. Amen. So, sa susunod po, na ipagpapatuloy na lang po ng next dito sa water baptism, yung significance na lang po. And, ayan. And when to baptize. Ayan, nakalagay po dito. Sige po, since nasa time na po tayo, palakapakan po natin si Lord. Amen po. Nawa po ay naintindihan po natin yung water baptism kung gaano po ito kahalaga. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po yung mag-i-close lang natin sa panalangin. Hallelujah, Father God in heaven. Maraming pong salamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy nga po, Lord God, tinataas namin sa inyo ang natapos na gawain, Father God. Patuloy nga po, Lord God, linangin nyo kami, Lord God, ng iyong banal na salita. Patuloy nga po, Lord God, na maintindihan namin at maunawaan, Panginoon, kung ano ang patungkol, Lord God. Kung gaano ka-importante, Panginoon, ang water baptism sa inyong mga anak, Father God. Maraming pong salamat sa inyo ko lamang, Lord God, tinataas ang lahat ng papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.